Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Nagkamit na ng di mabilang na gawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tiadeli, ang kasaysayan sa mga liham kay Tiadeli. Itong inyong Tiadeli. Ayaw, pogi. RH! Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Oras incoming DepEd Secretary Berwel Siful, Senator Sani Angara, alas 4:14. Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Carpuz. At happy anniversary, Miss Thea. At advance happy birthday, Lakay. Thank you. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong 15 ng buwan ng Hulyo. Good news muna tayo mga kuyang, may oil price rollback bukas. Ayan, baka nasa enough pa yung gauge ng gasolina, ha? Wag muna kayo mag-aircon. Ayan, bukas na kayo magpagasolina. Halos piso ang ibabawas sa presyo ng diesel. At meron ding rollback sa presyo ng gasolina at kerosene. Bad news naman mga misis dahil singil sa kuryente, tataas ng 2.15 kada kilowatt hour ngayong buwan ng Hulyo ayon yan sa Meralco. Biro naman dapat rollback din yan. Alam mo kung bakit? Bakit, Lakay? Dahil birthday ngayon ang chairman ng Meralco, ha? Oh! Bossing Manny V. Pangilinan. Sabay Ayan. pala. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos Jr. kinalampag ng labor groups. Hiniling na certifying urgent ang hirit na 150 pesos legislated wage increase. Total ban sa lahat ng pogo inaasam ng mga senador na i-anunsyo ni Pangulong BBM sa kanyang SONA sa July 22. Suspended Mayor Alice Guo hindi pa rin makita. Seguridad, tiniyak oras na sumarender sa Senado ayon naman kay Senate President Cheese de Butler Escudero. Casatur Ocampo, Congresswoman Franz Castro at 11 pa guilty sa child abuse, makukulong ng 6 na taon. Samantala, barko ng China na ispatang sobrang lapit na sa Kalatagan, Batangas. Patuloy na intrusive patrols ng China, babala ng US maritime expert. LPA at tropical depression sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, bantay sarado ng Pag-asa. Hagupit naman ng habagat sa Mindanao, 5 ang patay. 12 ang sugatan, buong BARM naka-red alert ngayon. Bulkang Kanlaon nag-aalboruto na naman, may indikasyon ng posibleng eruption ayon sa PHIVOLCS. US President Joe Biden nanawagan naman sa mga Amerikano. Cool down, ayan, maging kalmado lang sa nangyaring assassination attempt kay dating President Donald Trump. At ngayon sa detalye na ating mga balita.
Good news mga kuya, mga taxi drivers, bus drivers, jeepney drivers. Matapos ang 4 na linggong oil price, sunod-sunod na oil price increase, abay makitin po tayo ng rollback bukas sa presyo ng produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, magkakaroon ng bawas sa presyo sa halos piso o 95 centavos kada litro ng diesel. Pambira, nilagyan pa ng butal, di pa ginawang piso, ha? Yan. Habang ang gasolina naman ay may bawas na 60 centavos kada litro at ang kerosene ay may bawas na 1 peso and 15 centavos kada litro. Ang mga pagbabago sa presyo ng petroleum products ay nakadepende sa galaw sa pandaigdigang merkado. At magiging epektibo ang oil price rollback bukas ng alas 6 ng umaga. Samantala, asahan ng mataas na singil sa kuryente ngayong buwan. Sa abiso na Meralco, magpapatupad sila ng 2 pesos 15 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil para sa July billing. Katumbas ito ng dagdag na 430 pesos sa isang kabahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. So, bunsod ito ng tumaas na generation charge dahil sa pagbabalik normal ng singil mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM na umaabot sa 6 pesos and 64 centavos kada kilowatt hour. Samantala, palalawigin naman ng Department of Agriculture ang pagbabawal ng pag-angkat ng red onions hanggang sa buwan ng Agosto. Ito ay dahil sa patuloy na tumatatag ng supply ng lokal na pulang sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, sa ngayon ay hindi talaga kailangang mag-import ng sibuyas hanggang Agosto. Nakatakda na sanang magtapos ang import ban sa red onion sa katapusan ng Hulyo. Nilinaw ni Secretary Laurel na nakatutok sila sa monitoring sa supply ng sibuyas at binalaan naman ang abusadong negosyante na huwag magsasamantala sa kasalukuyang sitwasyon. Sa iba pang balita, kumpiyansa ang mga senador na posibleng i-anunsyo ni Pangulong BBM ang total ban sa lahat ng pogo sa nakatakdang SONA sa July 22. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, umaasa siyang ipag-uutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang total ban sa lahat ng mga pogo sa Pilipinas. Ito ay kasunod-anya ng posisyon ni na Finance Secretary Ralph Recto at NEDA Secretary Arsenio Balisacan laban sa patuloy na operasyon ng pogo. Inihayag ni Hontiveros na maaari anyang isaalang-alang ni Pangulong BBM ang naging masamang epekto sa bansa ng Pogo. Ito'y kasunod ng sunod-sunod na raid sa mga Pogo Hub na nagsilbing scam farm sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac. Ayon naman kay Senator Coco Pimentel, may tuturing na good political move para kay Pangulong BBM kapag i-anunsyo niya sa SONA ang total ban ng mga Pogo. Kapag ginawaan niya ito ng Pangulo ay posibleng sumipa pataas ang approval rating ni Pangulong BBM sa publiko. Tiniyak naman ni Senate President Chis Escudero ang seguridad ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at kanyang makasamaan oras na sila ay nasa kustodiya na ng Senado. Ito'y kasunod ng arrest order na inilabas ng Senado laban kay Guo at iba pa kaugnay ng paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig tungkol sa operasyon ng mga illegal pogo sa Tarlac. Ayon kay Escudero, inihanda na ng Senado ang detention facility para sa mayora at iba pang inisyuhan ng arrest warrant. Oras na sila ay sumuko o kaya ay arestuhin ng Office of Senate Sergeant at Arms. Narito ang Senate President Chis Escudero. Oo naman, ginagarantiyan ng Senado sa sino mga dadakpin para i-detain na sa Senado ang seguridad nino man, kabilang na siya. And ready ang Senate. Na-identify na namin ni General Angkan yung pagdedetainan. Hindi lamang sa kanya, ulitin ko, sa iba pang iniisuan ng warrant of arrest ng Senado. Samantala, nabigo naman ang Sergeant at Arms ng Senado na ma-arrest si Mayor Guo nang isilbi ang arrest warrant sa kanyang mga address.
At tanging accountant lamang nito na si Nancy Gamo ang naaresto at nakulong ngayon sa Senado. Samantala, naniniwala si Senator Win Gatchalian na nananatiling nasa Pilipinas si suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa senador, kahit patuloy na nagtatago si Guo, hindi na anya ito makalalabas pa ng bansa dahil mayroong hold departure order sa mga paliparan laban sa kanya. Kaugnay nito, sinabi ni Gatchalian na binisita na ng mga otoridad ang lahat ng rehistradong address ni Guo alinsunod sa arrest order na inilabas ng Senado, ngunit nabigo silang makita ang mayora. Tanging ang dati niyang accountant na si Nancy Gamo ang nasukol at agad na binitbit papuntang Senado. Samantala, tiwala naman si AFP Chief of Staff General Romeo Browner na hindi na maki-impluwensya ang communist at local terrorist group sa bansa sa pagtatapos ng 2024. Ang kay General Browner, masabi nilang matagumpay ang kanilang kampanya laban sa mga rebelde. Ito ang sinabi ni Browner nang matanong ukol sa sitwasyon ng seguridad sa bansa dahil bumababa na anya ang bilang ng mga ito. Narito si General Browner. No-monitor natin when it comes to yung communist terrorist group, pati na rin po yung mga local terrorist groups, ay pababa na po yung mga parameters na ito. Katulad ng yung manpower nila, yung number of firearms nila, number of barangays na affected. Talagang pababa na po. Kaya't confident kami na by the end of 2024 ay talagang magiging inconsequential na po sila. Ibig sabihin ay hindi na po sila talagang makaka-impluwensya sa mga komunidad natin dito sa Pilipinas. Sinabi pa ni General Browner na sa ngayon ay wala silang namomonitor na anumang pagbabanta o destabilisasyon na plot laban sa administrasyon. Sa iba pang balita, na ispatang nakalapit sa baybayin ng Calatagan, Batangas ang isang barko ng China Coast Guard. Tinawag ito ni retired US Air Force Colonel Ray Powell, director ng Sea Light, na intrusive patrol strategy ng China. Naispatan ng China Coast Guard ship sa layong 40 kilometers sa isang isla sa kanluran ng Calatagan, Batangas nitong hapon ng Linggo. Alas 4:20 kahapon ng hapon nang maispatan ang 135-meter CCG 5303 ship sa layong 60 nautical miles sa kanluran ng Lubang Island. Ayon kay Colonel Powell, patuloy ang ginagawang intrusive patrol ng China para mapalakas ang kanyang expansive maritime claims sa West Philippine Sea at sa katagalan ay unti-unti na itong normal na aktibidad ng China sa karagatan kahit na sobrang lapit pa sa Pilipinas. Hinatulang makulong ng hanggang 6 na taon sina ACA Teachers Representative Franz Castro, dating congressman sa Toro Campo at 11 iba pa. Ito matapos mapatunayang guilty sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Batas edisyon ng Tagum City Regional Trial Court, napatunayang nagkasala ang makusado sa ilalim ng revised penal code. May kinalaman ito sa pangyari noong 2018 kung saan nahuli sina Castro at Ocampo at iba pang mga rebelde na ibinibiyahe ang mga 14 na mga minor de edad sa Talaingod, Davao del Norte para sumali sa kilusan ng mga NPA. Hindi kinatigan ng Korte ang depensa ng mga akusado na bahagi ng kanilang educational mission ang ginawang recruitment sa mga menor de edad.
Samantala, bantay sarado ng Pag-asa ang dalawang weather system na nabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa Weather Bureau, naispatan nila ang LPA sa layong 485 kilometers sa silangan ng Davao City. Bukod sa nabuong LPA, bantay sarado din ng Pag-asa ang isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,100 kilometers sa kanluran ng Central Luzon. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometers kada oras, malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 23 kilometers per hour. Samantala, ang LPA sa loob ng PAR ay tatawaging Karina kapag naging ganap ng bagyo. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nasa red alert ngayon dahil sa malawak na pagbaha. At dito ay meron na italang 5 katao ang namatay. Samantala, Bulkang Kanlaon nag-aalburuto na naman at meron indikasyon na ito ay magkaroon ng eruption. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ganap ng alas 4:29. H Break Time. Oras Miss Thea. Alas 4:34. Standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond mula sa Senado at Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Bago ang iba pang detalye natin mabalita, abay pasalamatan lang natin Miss Thea ang umukit nitong DZRH News logo, carving na ginawa. Pasalamatan natin si Romeo Ribay Dakanay. Akala ko Ilocano ito mga Dakanay Ilocano ha. Kaya lang siya ay galing ng siya ay taga Muchong, Western Samar. Ayan, Romeo Dakanay, maraming salamat dito sa ginawa mo para dito sa DZRH News sa aming 85th anniversary. At batiin din natin ang ka-birthday ng DZRH. Uy, marami yata. Ayan, oy mga brethren, batiin natin ito mga kuyang Ayan. Si very worshipful Senator at incoming DepEd Secretary Sani Angara ba? Happy birthday Senator Secretary Sir Abay binabati ka ng pangarap lads sina Right Worshipful Raul Canon At pagbati rin mula sa Grand Lads of the Philippines mula kay Grandmaster Ariel T. Kayanan. Happy birthday Senator Sani, alaba tayo dyan. At siyempre batiin din natin si Bossing Manny V. Pangilinan. Happy birthday Bossing. Dahil buwabate, binabate doon ng mga taga-Meralco, sina Joe Saldariaga. Abo. PLDT Maynila. Sina Annette Di Ocampo. Ayan, Parebate Ocampo. naman dyan. At si Felix, si Manong Austin. Ayan. At TV5, sina Lucy Cruz Valdez. At eto, ka-birthday din ng DZRH. Sino yan? Si paring Julius Babaw ng TV5. Happy birthday, Julius. Kay Kuyang Mick Bautista, Kuyang General Aldin Nieves. Binabati ng Sandigan 82. Kay Kuyang Nanding Ambatali. Binabati ni Kuyang Andrew and mga brethren sa Ambatali Masonic Lodge. At happy birthday din ngayon kay Congressman Benny Abante ng Manila. At congratulations sa newly appointed official ng National Dairy Authority. Bagong appoint ng Pangulong Marcos At nanumpa na kanina sa Malacanang.
Congratulations, very worshipful Attorney Marcos Antonius. Ayan. Roman name, ano ha? Marcos Antonius Tony Andaya. Ba, Kuyang Tony, ha? Binabati ka ni Kuyang Colonel Juna Arias, ha? At si Kuyang Harry Gonzales. At siya ay inappoint bilang administrator at CEO ng National Dairy Authority. Aba, Dairy Authority, ha? Kaya pala sabi ni Kuyang Willie Manahan at Ogilyaw. Aba, Kuyang admin Attorney Tony Andaya, ha? Magpaghatas ka naman dyan. Oh. Binabati ni mo Sosipul Roland Paulino, ha? At congrats kay Kuyang Archie David, ang champion ng NCR Travelers Golf Tournament kahapon. At congratulations kay very worshipful Richard Quirido. Aba, galing-galing naman. Naka-hole in one sa Camp Aguinaldo Golf Club kahapon. Galing-galing naman sa hole number 8 ng Aguinaldo Golf Course. Ayan. Congratulations Kuyang Richard Quirido. Pagbati mula kay President Matt Modina at mga brethren sa NCR Travelers Golfers Incorporated. Ayan, pagbati rin mula kay Kuyang Pats Arbas, Most Worshipful Tom Rentoy at Most Worshipful Pacifico Boy Anyag. At get well soon, paring Mike Lee ng Toyota Alabang. Pagaling ka, pare ko, ha? Chill lang. Balikan natin ang detalye na ating mga balita. Sino nga nandyan? Ayan, sandali lamang. Umapila si US President Joe Biden sa mga kapwa-Amerikano na maging mahinahon. Kasunod ng assassination attempt kay dating US President Donald Trump. Sa kanyang pagsasalita sa Oval Office sa White House, sinabi ni Biden na panahon na para mag-cool down. In Pilipino, makalma lang. Ang lahat kasunod na nakasindak na pangyayari kay Trump. Agad namang nagpahagi ng kanyang pagkondena si President Biden ilang oras matapos tangkaing patayin, barilin habang nagtatalumpati si Trump sa isang political rally sa Pennsylvania. Sa kanyang 6 na minutong address to the Americans, hiniling ni President Biden ng pagkakaisa ng kanyang mga kababayan kasunod ng assassination attempt kay Trump. Sinabi pa ni Biden na nagkaroon sila ng maiksing usapan sa telepono ni Trump matapos ang insidente. Una rito ay nagkagulo sa mismong political rally ni Trump nang biglang pumailan lang ang sunod na putok ng baril at nakitang nadapisan ng bala ang kanang tenga ni Trump habang siya ay nagtatalumpati. Sa dito ay 2 ang nakumpirmang namatay sa naturang insidente, kabilang umano'y assassin at isang sibilyan sa naturang pagtitipon, at ang namaril ay isang 20 anyos lamang na Amerikano. Ayan, batang-bata, bakit kaya? Ha? Ano kayo experience nila kayo sa pagiging sniper bang tawag dyan? Ayan, oo. Kaya lang hindi pa oras ni Trump. Ayan. Pero kung tinamaan sa ulo yon, siguradong dedo na ang Donald Trump. Samantala, kaugnay sa singil ng kuryente ng Meralco ngayong buwan, abay nasa ating linya ang President ng United Filipino Consumers and Commuters, UFCC, si Ginoong Rodolfo Ka-RJ Habeliana. Ka-RJ Habeliana, magandang hapon po sa inyo. Isang pagbati muna sa inyong dalawa sa ka-85 anibersaryo ng inyong napakasikat na DCRH. Tunay na ang damdamin ng bayan ay
hanggang ngayon ay nagliliyab dahil sa DCRH. Mabuhay po ang DCRH. Maraming salamat Ka-RJ at bilang tagapagtanggol naman ng mga consumers, ayan, ano po ang gagawin ng inyong grupo ngayong ipapatupad na ang dagdag singilan naman sa Meralco ngayong buwan, Mr. RJ Abellana? Tama po kayo, no? Nagpayag ang Manila Electric Company ng dagdag na 2 pesos and 14 centavos per kilowatt. Katumbas po ito ng sa 200 kilowatt na ang pagtaas ay 430 pesos. Ganun po kalaki. Ang ibig sabihin po niyan, halos sa 8 kilong bigat, ano po, kung sa 50 pesos, ay matatapyas sa bulsa ng ating mga nanay at tatay para ihain sa kanilang hapagkainan. So napakalaki po niyan. Bakit ba nagtaas? Mula ito sa tinatawag na 9 pesos and 45 centavos per kilowatt, magiging 11 pesos and 60 centavos per kilowatt. Kaya napakalaki nitong 2 pesos and almost 15 centavos na increase. Ano po? Palagi ko po ang paggalaw na ito ay reflection lamang na kinakailangan talagang repasuhin po ang batas ng IPIRA at tignan din yung batas na oil deregulation law, sapagkat itong IPIRA at oil deregulation law na parehong deregulated ay napasa kamay na lamang ng generation companies, ng transmission companies at itong distribution companies, no, na naging pribado. Nawala na po ng say ang ating gobyerno sa pagdepresyo nito, sapagkat yung mga regulatory body naman na inaasahan sanang magtanggol ng mga consumers o ng publiko ay naging regulatory captured. Ang ibig sabihin po niyan ay talagang at the mercy tayo ng mga kumpanya na ito. So, isang dahilan kung bakit mabagal ang investment sa bansa ay isa tayo sa sinasabing pinakamahal na singil sa buong mundo, no, pagdating sa larangan ng kuryente. Kaya tamang-tama po sa darating na State of the Nation address, ang panawagan po ng United Filipino Consumers and Commuters dahil sa lumalawak na gutom ng mga Pilipino, mahal ang bigas, mahal ang tubig, mahal ang kuryente, kaya mahal na Pangulo, sana sa SONA ay mapakinggan mo ang damdamin ng bayan at magkaroon ng break, no? Tulad nitong magandang titulo ng inyong programa, Break Time, magkaroon ng break na mahaba-haba, hindi lang po isang buwan o isang taon, o hindi isang pangmatagalang break sa mataas na singil sa kuryente sa pamagitan ng pagrepaso ng batas na IPIRA na siyang ugat ng mga problemang ito at idagdag na natin itong oil deregulation law. Pwede rin sigurong may dagdag pa dyan yung mga ibang mga batas na pwedeng hingin ng ating presidente sa State of the Nation address para talaga naman na maramdaman ng taong bayan na seryoso ang gobyerno na ito na magsilbi at pakinggan ang damdamin ng bayan na patuloy na lumiliit po ang middle class at dumadami ang mga naghihirap na mga Pilipino. Mr. RJ, wala ba kayong legal action? Wala ba kayong planong mag-file ng TRO? Tingnan po natin, no, ikukonsulta po natin sa ating abogado yan. Kasi po sa dami na ng mga kaso, halos sa alam niyo po, parang kaya nga tinutumbok po natin yung mismong ugat ng suliranin. Kahit mag-file po tayo ng temporary restraining order, pwedeng ibalik yan dito sa desisyon o kamay ng Energy Regulatory Committee, ng Commission. Ano po, sinasabi natin yung ugat na ng problema, which is yung IPIRA. Ano po, dahil sasabihin lang naman ng Meralco, kaya kami tumaas dahil sa generation charges. Kaya kami tumaas dahil sa itong tinatawag nating transmission charges. Ano? So nagtuturuan sila. Pero hindi kayang ikubli ng Meralco
na ang kanilang core income ngayong 2024 na sinasabi nilang core target na 40 billion pesos na tubo, napakalaki po niyan. Yan po yung nagtatranslate to almost mga 3.2, 3.3 billion per month na kita. So sana naman magkaroon ng puso ang mga may-ari ng Manila Electric Company kung talagang nakikinig sila sa damdamin ng bayan. Ganon din yung ating mga mambabatas. Hindi yung mga ayuda na pang-temporary lamang. Kung gusto nating umunlad ang ating bayan, i-review natin ang ITIRA, i-review natin ang oil deregulation law. Malaki ang may tutulong nito sa paglago, paglakas at ng permanenteng paglakas ng ating ekonomiya, at hindi rin yung mga maliliit na sagot sa dagdag na sahod na 30, 35 na aumento, yan din ay mga inflationary. Okay. So, yan po yung ating panawagan sa ating pamahalaan. Sana, Mr. President, isama mo ang issue ng nitong ITIRA sa inyong speech, dahil nga sinasabi natin, yung panawagan natin na Mr. President, mahal ang bigat, mahal ang tubig, mahal ang kuryente. Maraming po salamat. Again, mabuhay po ang DCRH. Congratulations sa 85th anniversary po nyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Mr. RJ Abellana, ang Pangulo ng United Filipino Consumers and Commuters. Babalikan natin lang pang mga balita at mga reports. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby, Milky. Standby, Raymond mula sa Kamara at Senado. Standby, Edniel Parrosa. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:49. Balikan natin ang mga reports, pero bago ang report mula sa Malacanang, abay, bati mo natin ang happy wedding yung isang kasama natin sa News Center. Abay, ikakasal na. Ayan, ang Miss Nicole Lopez Manano at Jonas Payawan. Ayan. Ninong ka ba niyan, Lakay? Paligay ko. Ganun na nga. Ayan. Imbitado kayo sa kasal. Ayan, sa Sabado yan sa Immaculate Conception Cathedral. Ito ay sa May Cubao, Quezon City. At ang reception ay sa Sofitel. Ayan. Wow, sarado na. At congratulations din kay Kuyang Dennis Silva at ating Ellen Silva. Aba, sila naman ay magkakaroon din. Ikakasal ulit after 25 years. Renewal Ayan. of vows. Yes. Renewal of vows sa darating na Sabado. Aba, July 20 rin. At ito ay gaganapin naman sa Saint Michael the Archangel Chapel. Ayan, sa may Bayani Road. Ito ay sa may Fort Bonifacio, Taguig. Congratulations, Kuyang Dennis at ating Ellen Silva. Presidential Security Command ginarantiyahan ang seguridad ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang zona sa Lunes sa kabila ng banta ng mga kaliwat kanang mga rallies o mga protesta. Arrest number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay ni Thea, tiniyak ng Presidential Security Command ang kaligtasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nalalapit nitong State of the Nation Address sa Lunes, July 22. Ayon kay PSC Commander Brigadier General Jesus Nelson Morales, in place o nakalatag na ang kanilang security measures para sa Pangulo sa zona. Nasa halos 1,500 PSC personnel anya ang ipakakalat sa loob at labas ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Sabi ni Morales, wala naman silang binago sa security protocol na kanilang ipatutupad ngayong SONA 2024. Pero siniguro nito na nakahanda ang Presidential Security Command na tumugon sa anumang posibleng eventualities. Ginarantiyahan ni Morales sa mga Pilipino ang seguridad ng Presidente. Tumanggi naman ang PSC Commander na magbigay ng komento kaugnay ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na itinalaga nito ang sarili bilang designated survivor. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Miss Let. At batiin din natin na happy birthday si Congresswoman. Sino yan, Lakay? Congresswoman Len Alonte ng Laguna. Ayan. Happy birthday, Congresswoman Len. Mag-birthday ng July, Lakay. Samantala, 2025 General Appropriations Bill target ng Kamara na ipasa sa Setyembre. Idatali mo RH12, Milky Riganan, Manang Milky. Teya at Lakay, tiniyak ng liderato ng Kamara ang pagpasa ng maaga sa panukalang 2025 proposed national budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, handa na ang Kamara na tanggapin ang panukalang 6.325 trillion pesos na proposed national budget para sa susunod na taon. Sabi ni Romualdez, maaga ang pagpasa ng Kamara sa National Expenditure Program o NEP para agad na mai-transmit sa Senado at magkaroon ng pagkakataon ng mataas na kapulungan na mahimay ang budget bill. Ang 2025 NEP na mas mataas ng 10% sa 5.768 trillion pesos na budget ngayong taon ay katumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Inaasahan na isusumite ng Department of Budget and Management ang 2025 NEP sa July 29 matapos itong repasuhin ng buong gabinete. Bukod sa 2025 proposed national budget, sinabi ng House Speaker, ipapasa rin ng Kamara ang mga panukalang gustong maisabatas ng Pangulo sa nalalabing bahagi ng 19 Congress. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, dumako tayo sa Senado. Seguridad ni Mayor Guo habang siya ay nasa custody ng Senado. Tiniyak naman ni Senate President Cheese Escudero. Saan nga ba nahuli, Raymond, yung accountant ni Alice Guo? Arrest number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, nagbigay katiyakan si Senate President Francis Cheese Escudero para sa seguridad ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay sa oras na siya ay maaresto at malagay sa custody ng Senado. Ayon kay Escudero, nag-usap na sila ni retired Lieutenant General Roberto Angcan, ang Chief ng Office of the Sergeant at Arms o USA, na may lugar na silang nakita na maaaring gamitin bilang kulungan ng alkalde. Binigyang din ng Pangulo ng Senado na maliban kay Mayor Guo ay bibigyan din nila ng sapat na seguridad ang iba pang mga naisyuhan ng warrant of arrest. Sa ngayon ay ang accountant ni Mayor Guo na si Nancy Gamo pa lang ang nasa custody ng Senado. Kabilang sa mga pinaghahanap ay mga magulang na sina Gian, Bongo at Buenilin na pinaniniwalang nasa China na, at ganoon din ang mga kapatid na sina Simen, Wesley at Sheila Guo at ang dating Executive Director ng TLRC na si Dennis Curanan. Narito si Senate President Cheese Escudero. Oo naman, ginagarantiyan ng Senado sino mga dadakpin para i-detena sa Senado ang seguridad. Nino man, kabilang na siya. And ready ang Senate. Na-identify na namin ni General Angcan yung pagdedetenahan. Hindi lamang sa kanya, ulitin ko, sa iba pang in-issue ng warrant of arrest ng Senate. Si Senate President Cheese Escudero. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala, hatol na guilty kina Castro Campo, patunay na walang nakahihigit sa batas. Idatali mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Miss Teya, ang batas ay batas. Ayon, kay National Security Advisor Eduardo Anyo, yan ang pinatunayan ng hatol na guilty sa party list representative na si Franz Castro at dating kongresista sa Toro Campo kaugnay ng kasong child abuse. Sabi ni Anyo, hindi mahalaga ang kasikatan para mapapanagot ang isang individual gaya ng mga kilalang pinuno ng mga progresibong grupo. Dagdag ng opisyal, mahalagang akbang ang conviction ng korte sa Tagum City, Davao del Norte para tuluyan ng mahinto at tinawag niyang pang-aabuso sa mga mayor de edad at naman ay patuloy na indoctrination sa mga indigenous community. Di naman ni Anyo pahayag patapos ang akusasyong tinangay ni Castro at Ocampo ang labing isang iba pa ang 14 na minors sa isang solidarity mission sa bahay ng Talaingod noong 2018. Nanindigan naman si Castro at Ocampo na mali ang hatol ng korteng pagdating umano sa pagkandado sa mga lumad school at susubukan pang labanan. Kabilang sa mga parusang itinataw ng Tagum RTC Branch 2 sa mga nahatulan ay 4 na taong pagkakabilanggo at yan sa aabot sa 20,000 pesos bayad danyos para sa bawat biktima. Ito, si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Edniel at happy birthday din kay Ronnie Tababa ba? Pagbati kay Attorney Ronnie Tababa Reyes. Happy birthday Ronnie Tababa. At pagbati mula kay Kuyang Ronnie at ating Helen Tababa. Samantala, EDSA Busway Phil-Am Station sa QC na merong PWD-friendly elevators? Ba, kailangan yan. Pinasinayaan ng DOTR at MMDA. Sana ma-maintain yan para tuloy-tuloy. Aris number 5, Val Gonzales. Ayan, kumusta ang maintenance dyan? Sana maayos para hindi madaling masira. Val, please come in. Mayor at Ms. Thea, pinangunahan ni ng Transportation Secretary Jaime Bautista at MMDA Chairman Roman Duartes ang pagpapasinaya sa bagong istasyon ng EDSA Busway. Ito ay ang Phil-Am Station sa Quezon City na mayroong 3 elevator na magagamit para sa mga may kapansanan, senior citizen at mga buntis. Sabi ni Transportation Secretary Bautista, 5 ang mga istasyon na ito na pinaganda ng ahensya, kabilang na ang nasa Guadalupe, Balintawak, Bagong Baryo at maging sa Monumento. Aabot sa 97.5 milyong piso ang ginastos upang lagyan ng 15 elevators ang 5 nabanggit na mga istasyon na. Ayon naman kay MMDA Chairman Artes, tadtad ng CCTV cameras na aabot sa 145 145 CCTV camera sa mga istasyon na maaring mag-pan, mag-tilt at mag-zoom. Bukod pa ito sa 21 bullet cameras. Magagamit ito hindi lamang sa security measures kundi doon sa mga pasaway na mga bus drivers na kung sila ay magtatagal sa mga busway. Kasama naman sa plano ay ang paglalagay ng palikuran o toilet ang mga istasyon ng EDSA Busway. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH sa Panaman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Val Gonzales. Sana mabantayan yan. Yun nga lakay. Sana hindi mapaglaruan ng mga batang hamog. Ayan, oo. Diba? Baka mamaya pagkagabi paglaruan ng mga bata yan. Oo, mga batang hamog. O kaya mga tambay. Tama. Samantala, Bucor tiniyak ang 24/7 healthcare services sa mga persons deprived of liberty na magkakasakit. I-detalye mo RH27 Noche Kakas Noche. Ms. Daya at Lakay, tiniyak ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. ang 24 hours a day, 7 days a week ang healthcare services sa lahat ng PDL sa mga piitan sa bansa. Sa isang talumpati sa ceremonial signing ng National Policy on Promotion and Protection of Health in Jails, prisons, custodial facilities and other places of detention sa Manila Hotel, sinabi ni Katapang Jr. ang healthcare services ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga PDL na nakasaad sa 1987 Constitution na inaako nito ang pananagutan para sa mga karapatan sa kalusugan ng mga persons deprived of liberty. Ang mga patakaran umanong nilagdaan ay maggagarantiya ng isang malakas na pakikipagtulungan ng mga kinauukulang ahensya na humahantong sa mas mabuting resulta sa kalusugan sa otomatikong pagsasama ng mga PDL sa National Health Insurance Program sa pagiging kwalipikado sa package ng PhilHealth alinsunod sa RA 11223 o kilala bilang Universal Healthcare Act. Sinabi pa ni Katapang Jr. na ang pagsisikap ay mapahusay sa kalidad ng mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan sa mga PDL. RH27, Noche Kakas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Niño Noche Kakas Tardes. Sa ating sports, Christian stand Hardinger. Ayan. Bakit ganun laka? Malabo yung pagkakasulat. Mahirap yun Ayan. kapag yun. Ayaw pang iwanan ang Ginebra Gin Kings. Aba,
NSD talaga. lakay eh. Ha? NSD. NSD? Never say die. Ganun Oo. ba? Kristan Karag, please come in. Kristan. Lahat kayo iginit nga ni Christian Stan Hardinger na gusto pa niya sanang manatili ng mas matagal sa poder ng Barangay Ginebra. Ginawa ni Stan Hardinger ang payag matapos magbigay ng paliwanag ni Barangay Ginebra coach Tim Coon sa desisyon na i-trade ang two-time best player of the conference. Sinabi kasi ni Coach Tim na kinonsidera ng koponahan na dating hiniling ni Stan Hardinger na maglaro sa ilalim ng ibang sistema at ibang coach. Sa kanyang social media account, inamin ni Stan Hardinger na hiniling niyang matrade sa ibang koponan. Pero ginawa niya ito noong nagdaang taon pa. Iginiti rin ng Filipino-German basketball player na ginsto niya ng manatili sa Gin Kings at tapusin ang kanyang kontrata patapos maglaro ng isang season kasama ang koponan. Paalala na noong Sabado, inanunsyo ng PBA na inaprobahan ng Liga ang pag-trade ng Ginebra kay Stan Hardinger patungo sa Terra Firma Jeep. Binigay rin ng Gin King si Stanley Pringle at ang kanilang first round pick sa rookie draft ng PBA Season 49. Makukuha naman ng Ginebra si Isaac Go, Stephen Holt at ang first round pick ng Jeep sa PBA Season 49 rookie draft. Iginit naman ni Stan Hardinger na nirespeto niya ang desisyon ng Barangay Ginebra na i-trade siya para makuha ng mas batang manlalaro. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH Kristan Karag, tuloy sa pabalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Kristan Karag. Ayan, medyo may edad na kasi siya, kaya trinade na siya, Miss Thea. Magandang hapon, Mr. Michael is my guy. Ang report nating business correspondent. Magkano lakay? Naku, tumaas ang palitan ng dollar, Miss Thea. Ha? Tapos na ba magpapauit yung mga Oo nga, OFW? Kung last Friday, nagsara ang trading, palitan ng dollar, 58 pesos and 38 centavos. Ngayon tumaas. Magkano? Ngayon ay naging 58 pesos and 48 centavos. Wow. 10 centavos yun lakay. Baka umabot ng 60 per dollar, ha? Ayan, sana'y wag naman. At bago tayo magwakas sa Miss Thea, pasalamatan natin ang lahat ng mga bumati sa ating 85th anniversary. Dami niyan. Yes, yung mga nag-text, tumawag at yung mga dumalo mismo rito sa atin. Bumati ng personal, of course, mga government officials, sa pangunan ng ang ating Senate President, ha? Ayan. Maraming salamat, Mr. Senate President Cheese Di Butler Escudero. Ayan. Babalik daw ba sila mamaya lakay? Tingnan natin. At siyempre, pasalamatan din natin ang AFP Chief. Ayan. Sa kabila po ng hectic na schedule ng ating AFP Chief General Romeo Browner. Abay, pumunta po siya rito kanina at ang DILG Secretary. Ayan. Secretary Benhar Abalos. Ayan, mga cabinet members. Secretary Tony Yulo Loizaga. Ayan. At sino pa ba? Ayan. Senator Kiko, Senator Bam Aquino, Chairman Bebot Bello, ha? Senator Gringo Hunasan, BIR Commissioner June Lumagi. Ayan. At sino ba? Ayan, marami tayong mga bisita kanina. Gadon, lakay kanina. Ayan, Secretary Larry Gadon, ang anti-poverty czar. Maraming salamat, Attorney, Secretary. At andito rin si Congressman GP Padjernos ng GP Party List. At Kaador Congressman Ador Pleito. Yes. At siyempre ang spokesperson ng Supreme Court. Yun. At sino pa ba? Ayan, spokesman ng Customs, Ascom Jet Maronilla, spokesperson ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval, MWSS lakay. MWSS Administrator Ma'am Leonora Cleofas. Galing ng memory talaga nila kay sa mga pangalan eh. Konti lang yan. Lodi Pet Malu eh. Memo plus gold lang yan. Ayan, maraming salamat po sa mga hindi natin nabanggit na. Ayan. Of course, General Jerry Samudio, Colonel Cabunok. Ayan.
Maraming salamat po sa inyong pagdalo at thank you for gracing our anniversary, 85th anniversary. Maraming salamat po at ang matagumpay na paglilingkod ng DZRH, ang kauna-unang himpilan ng Radyo Sabong Pilipinas ay utang na loob po namin sa inyong lubos na pagtitiwala at pagtangkilik sa ating himpilang DZRH. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa ating mga kababayan na patuloy na nagtetext at buhabati sa atin. Yung kasama kong Rumboy nga pala, buhabati rin. Ayan, ang konsehal ng Pasay, Konsehal Tony Petalio. Ayan. Konsehal Tony Pet, maraming salamat, Kid. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat na hindi natin mababanggit lahat. Thank you and good afternoon. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Susunod na mabalansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat.